dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang agwat ni Ay. Makinig kayo. Puro na lang tayo chismis eh. Wala na tayo natatapos na topic. Dito na tayo, mag-like na kayo. Baka sa susunod yan eh, mag-vlog na lang din ako ng luto-luto. O kaya magpunas-punas ng mga singit-singit ng kabahayan. Eto na, pakinggan nyo na ito. Sino yun? Arlan Son Lin Yen. Ito na. Pasok. Grabe ito, 2 taon lang pala ang agwat nila. At dito nyo malalaman, Suwani, Biola, kung ang dahilan, Bibian, ng Darling Angela, ng Jesseline Apan, ng galit ni Amy Marcos, talaga ba? To. 2 taon lang ang agwat ni Amy Marcos at Bongbong Marcos. Noong 1955, isinilang si Amy ang panganay. 2 taon nang lumipas, dumating si Bongbong. By 1965, nang maging pangulo ang kanilang ama, 10 years old pa lang si Amy, 8 naman si Bongbong. Ala ka! Grabe, no, mga kababayan, ito na, pakinggan nyo. Hoy, taken na ako. Hindi na ako pwede. Meron na akong Jen Angeles. Tsaka na lang pag naghiwalay kami. Ito na, mga kababayan. Pakinggan nyo ito, maganda to eh. Pasok! 2 taon lang ang agwat ni Amy Marcos at Bongbong Marcos. Noong 1955, isinilang si Amy ang panganay. 2 taon nang lumipas, dumating si Bongbong. By 1965, nang maging pangulo ang kanilang ama, 10 years old pa lang si Amy, 8 naman si Bongbong. Para silang mga prinsipe at prinsesa sa isang palasyo. May mga bodyguard, may mga tutors, marami ang naging party. Pero sa likod ng magarang palasyo, may mga anino rin ng politika. Si Amy noon, kilala bilang outspoken, laging nasa tabi ng kanyang ama at maagang na-expose sa politika. Habang si Bongbong naman, mahilig sa sports, mas reserved, mas tahimik, pero ambisyoso. Paborito siya ng ilang advisor dahil siyang anak na lalaki, ang itinuturing na susunod sa yapak ng kanyang ama. Ayan, mga kababayan Nako, mga kababayan. Nagagalit tuloy si Natalia Dambira, nagado, palatastas mo, boss. Diretso mo! Paitapik mo, pangaasim. Ito na. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Pero ayon sa mga historians, pareho silang mga spoiled. Pagsapit ng 1972, idineklara ang martial law. Dito unang lumitaw ang pagkakaiba ng dalawang bata. Si Amy, na noon ay 18 years old na, ayon sa historians, ay naging malapit sa father's intellectual circle. She headed kabataang barangay at alam nyo, may napansin ako. Pangit talaga ni Amy noon pa. Napansin nyo ba? Napansin nyo o ako lang nakapansin? Ako lang ba nakapansin? Noon pa man, mga kababayan, pangit talaga si Amy. Ano yan? Pinaglihi ba talaga sa mangga? Dakkel ka na? Amy, dakkel, baba. Ewan ko, mga kababayan, Ewan ko kung ako lang nakapansin nito, age 21. Ang posisyong nagbigay sa kanya ng tingnan nyo, mga kababayan, kahit anong litrato ang ating makita, sagwa talaga ng muka. Tuloy. malaking impluensya. Noong 1977, ang 21 years old na si Archimedes Trajano ay umattend sa isang open forum sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, kung saan nagtatalumpat. Ayan, tignan nyo, mga kababayan, yung itsura, Noon pa man, mga kababayan, thank you naman kay Marimar, sa ayos. Grabe, no? Sige, tuloy. 21 years old noon na si Amy Marcos. Sa bahagi ng Q&A, tumayo si Trajano at tinanong niya si Amy. Ang tanong niya, tignan nyo, mga kababayan, eto na yung pinatay. Mga kababayan, pinatay si Trajano, mga kababayan, ni Amy Marcos daw. Teresita Tan,
Oh. Bakit kailangang pamunuan ng anak ng Pangulo ang kabataang barangay? Hindi niya nakuha ang posisyon kung hindi lang Marcos ang apelyido niya. Ayon sa mga umaten doon, kitang-kita daw ang pagkairita ni Amy Marcos. Ang pangit talaga ni Amy. No, at saka pikon, Pikon, oh. Kaagad na sinunggaban ang nagtanong ng mga security detail ni Amy Marcos na di umano'y kasama ang mga tauhan ng military intelligence sa ilalim ng utos ni General Fabian Ver. Ako, ayan na nga ba baka ho ang naging dahilan kung bakit nagalit ang tao sa mga Marcos, si Amy. Ano, sa tingin nyo? Mukhang si... kapatid ni FLM yan, alaka. Oh. Abig palabas ng venue ang nagtanong. Tinakpan daw ng blindfold at binugbog. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ang bangkay niya na may matinding sinyales ng pagkabugbog. Itinapon ang kanyang katawan sa kalye ng Sampaloc, Maynila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya ng batang. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo, yung Amy, may matanda doon, tinulak niya. Laglag, kinina na nga Amy, ano? Nakita nyo? Pansin nyo? Pansinin nyo? Sampaloc, Maynila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya. Nakita nyo? Mabilis ang mata ko kasi, mga kababayan. Tinulak niya yung matanda. Gago talaga to si Amy. Sama ng ugali. Itinulak. Nila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya ng... Diba? Tinulak. Tingnan nyo, sama ng tingin ni Palito. Induron na, kinina nga babae. Nagalas ugali na, idipay. Oo, masama ang ugali. Napansin nyo? Kahit naka-shades ako nakita ko Tingnan nyo mga kababayan, ayan tingnan nyo, ayan ayan nila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya. Grabe! Hinawi niya. Hinawi. Salbahe ka, Amy. Tokininam. Hinawi niya yung matanda, mga kababayan. Diba? Hindi natin magagawa yan. Grabe, ang ugali. Diba na? Pareha sila ng ugali ni Digong at ni Sara. Grabe sa panga. Sampaloc, Maynila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya ng batang Amy Marcos. Diba? Si Bongbong naman sa kabilang... Yan. Nakita nyo na mga kababayan, inwalin na. Winnie Artos, inwalin na nga kastani. Kurang lang ng kasipatan na. Naapo. Napakasama talaga ni Amy. Diba? Siguro nai-impluwensya ng baklang direktor sige, ito na. Kay Bongbong naman tayo, kay Manong Bongbong natin, Kay Manong. Kontrobersiya ng batang Amy Marcos. Si Bongbong naman sa kabilang banda ay ipinadala sa UK para mag-aral. Mas naging tahimik ang role niya. Wala sa frontline ng youth. Gwapo! Ganyan ako kagwapo nung bata ako. Baka akala nyo. Sige. Politics gaya ng ate niya. Habang lumalaki silang dalawa, unti-unting lumilitaw ang dalawang magkaibang landas. Si Amy, mas naging political, mas naging vocal. Si Bongbong naman, reserved pa din. Dala-dala pa din niya ang Marcos brand. Mas diplomatiko ang dating ni Bongbong. Kaya pala noon pa. Mas diplomatiko talaga. Si Manong Bongbong natin. Parang dalawang magkaibang sanga galing sa parehong puno. Magkaibang sanga sa parehas na galing sa puno daw. Ng 1986, bumagsak na ang Marcos regime. At dito lalo pang lumalim ang pagkakaiba ng... Tingnan nyo mga kababayan, Tingnan nyo yung itsura ni Amy, mukhang mangkukulam. Mukhang mangkukulam si Amy, dalawa. Dito nagsimulang mabuo ang tanong na sino ang tunay na magpapatuloy ng Marcos legacy. Pagsapit ng 1990s to 2000s, pareho silang bumalik sa politika. Halos pareho sila ng track record. Bagong gawa yung mukha mga kababayan ni Amy dyan. Tingnan nyo, bagong gawa na yan, natatabas na ho yung baba. Silang naging congressman, gobernador, senador. Pero sa huli, si Bongbong Marcos ang naging presidente. Sa mga taon na ito, hindi na sila close. Yan mga kababayan ko.
nung nanalo na po si Pangulong Bongbong Marcos at naging presidente na si Pangulong Bongbong Marcos, itong si Amy nag-umpisa na mainggit sa kaading niya. Nag-umpisa na ho ang kainggitan niya sa kapatid niya. Grabe, no? Oh. Tuloy ng 2025, inamin mismo ni Amy sa isang interview, matagal na kaming hindi nag-uusap ni Bongbong. Nung birthday ng kanilang ama, nagkanya-kanya din sila sa separate events. Magkaiba at hindi sabay. Cut to present, ang hindi nila pagiging close ay napunta na sa mainit na iringan. Dumating na sa sukdulan ang hidwaan ng dalawang batang sabay na naglalaro noon sa palasyo. Batid ko na! Ayan na, putang ina! Ayan na! Tumira na si Baba! Hindi na kinaya yung sobrang inggit kay Manong Bongbong! Na nagda-drug siya! Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Naligtas si... So, mukha kang gorilla. Kamukha mo si Eng-Eng sa Simatar. Anak ko, nawala. Dito na tayo. Ito na. Nangyarihan. Maraming tanong, kung matagal na palang alam ni Amy na gumagamit ang kanyang kapatid, bakit pa niya pinatakbo sa pagkapangulo? At isa pa siya sa pangunahing nagsulong ng pagtakbo ng kanyang kapatid at ni Sara Duterte. Oo nga, bakit? Aber, ano nangyari? Ikaw pa nga yung nangunguna nun eh. Di ba, mga kababayan, ano? Grabe si Amy. If the Dutertes have the solid south, we are assumed to have the solid north, the Marcoses. So parang marriage made in heaven yan. Kung alam na pala ni Amy na gumagamit ang kanyang ading, bakit sinuportahan pa niya ito kahit alam niya mako-compromise ang lahat ng Pilipino? At marami din political experts. Tingnan nyo itsura ni Amy, mga kababayan, no? Kamukha ni Eng-Eng. Pang Regal Shaker ang itsura. Bakit kaya hindi sila gumawa ng pelikula? May kaibigan naman itong direktor na bansot. Na kung ano-ano rin ang sinasabi. Magaling daw yun eh. Bakit di kayo gumawa ng pelikulang dalawa? Gawin mong itong Gawin mong role mangkukulam. Di ba? Di ba mga kababayan, bagay na bagay kay Amy? Yung role ng mangkukulam o kaya bangkay na zombie na nabuhay. Yan. Na nagsasabing parang sinabi na din daw ni Amy na peke ang war on drugs ni Duterte. Correct! Diba mga kababayan? Sasabihin mo na, kinausap mo si Digong, di tanga ka. Di parang sinabi mo na nga talaga na walang kakwenta-kwenta yung ginawang war on drugs ni Duterte. Mga bobo kayo. Dahil napakausapan niya ito na huwag hulihin ang kanyang kapatid. Para nang sinabi na namimili si Duterte ng uhulihin. Totoo nga, ang sabi ng ilan, blood is not always thicker than water. Minsan ang pamilya parang kwento ng dalawang ilog. Galing sila sa iisang bukal, pero habang dumadaloy, kumakalas at umaagos sa ibang direksyon. Minsan nagtataka tayo kung bakit nag-aaway ang pamilya. Pero sa pamilya ng mga Marcos, ang tanong ay hindi kung sino ang tama, kundi sino ang may hawak ng kaharian. Si Manong Bongbong. Bakit ninayo? Manang Amy. Anyways, mga kababayan ko, inabot na tayo ng oras, ha? Paano? Di kita-kita tayo mamayang gabi. Abangan nyo ako sa panibagong episode mamayang gabi, ha? Meron lang akong lalakarin. Sasakyan pala. Hindi lalakarin. Muli, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, wala nang iba. Ako lang po ito, Mike Cervera. Maaaring kayo'y natuwa, maaaring kayo'y naging masaya, maaaring nakapagpahimasmas ng inyong mga nararamdamang problema. Pero tandaan, ang problema ay ialay sa poong may kapal para madaling masolusyonan. Wala nang iba. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.